What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Kaya naman pala bumalimbing, no? At galit na galit ngayon itong si Congressman Barbers. Dito kay PRRD, siya pala mismo na congressman. Isang addictus benedictus. Grabe naman yan. Na pinasunungalingan niya, no mga kababayan, na wala di umano kinalaman sa kanya ang kotse na ginamit na may lamang pulburon. Na ngayon hinahamon siya ng taong bayan na kung walang katotohanan yon magpa-hair follicle test ka kung Barbers. Kung totoo ngang inosente ka. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kaya naman pala ganun na lang kagalit no itong si Barbers. At ganun na lamang kabilis sa kanya na bumaliktad, isa pala di umano siyang bigati na puganti ngayon. Mantakin nyo yun mga kababayan. Mga congressman ang nasasangkot sa paglaganap ng ipinagbabawal na gamot. Grabe naman talaga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Kaya mahalaga Marlon, yung quality ng mambabatas na iuupo natin, hindi yung mga kagaya ng may mga kwentong barbero dyan. Dapat, Diba? dapat. Sino ba yung may kwentong barbero Marlon na nag-deny sa isang balita na meron sa, saan nga ba yun? Surigao? Surigao. Sa Surigao, no? Na nasabat ang sasakyan na nakapangalan sa kanyang kapatid at nahuli ang driver na naka-assign doon sa kapatid, na naka-job order ang status, Na may at karga mga bulto-bulto, mga shabi-shabi. nakatakas o pinatakas. Magkaiba rin yun. Tinanggi. Sinabi sa press conference kahapon. Tinanggi sa press conference niya at isa raw itong fake news. Okay, tama yan. Ibigay mo yung panig mo. Yes. And dapat, sabayan nyo na ho ng hair follicle. Yun. Para alam natin na totoo. Para alam natin na, okay, hindi pala kayo. Edi, kayo na mismo. Then may issue na rin kayo. May bahid na rin yung pangalan nyo. Patungkol naman sa usapin ng mga shabs-shabs. Pero Marlon, that's very ironic na yung news, merong mga specifics na kagaya ng kotse, Montero Sports. kagaya ng tao, kung sino yung involvement ng driver, Troy something. kanino nakarehistro ang sasakyan, at merong mga actual na mga items or goods na nasabat or nakuha na, Yep. na At may mga confiscate, litrato. may mga litrato, and then here you are in a press conference na nasasaktan na ikaw ay biktima ng fake news, na very specific na ang nag-fake news ay vloggers. At ang sabi niya, gawa raw ito ng mga kalaban niya sa politika. Yes. Ikaw ba yung politician? Hindi. Sige, ang tinutukoy niya siguro rito, yung sa local politics. Diba? Sa local politics. Diba? And yun lang naman, kung Ace, alam naman namin na dati kung makadikit ka sa administrasyon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ganun-ganun na lang. Kung makasipsip ka sa isang Vice President Sara Duterte, ganun na lang. Pero ngayon, ikaw pa nangunguna para gibayin sila, at dahil may bahid na ang pangalan mo patungkol sa usaping ito na itinatanggi mo, na sabi mo fake news, magpasailalim ka na lang sa hair follicle drug test at amunin mo, ikayatin mo yung mga kapanalig mo, mga kasamahan mo, at mismo ang Marcos Jr. na sabay-sabay kayo, sama-sama kayo magpa-hair follicle drug test para mawala na ang alinlangan ng taong bayan na kayo mismo ang protektor at pasimuno ng pagpapakalat ng ipinagbabawal na shabs-shabs. Ano ba to? Re-electionist? Ay, ang alam ko. Oo, kasi every 3 years lang naman. At kahit naman sila, hindi election siya, malamang mag-switch lang sila Oo, ng kapatid. Oo. Ganyan talaga, protektahan ng posisyon, protektahan din ng ano yan, Marlon, no? Ng mga sak nila, no? Tama. Yun, maganda na may agarang sagot sa Dapat, mga tanong. dapat. Maayos yan. Dapat. Tayo naman, tanggapin din natin kung ano yung side niya and let the proper course of time and justice roll pagdating sa mga panong ito. Tama. Kung babalikan ka ng mga patunay mo na mali yun, huntingin ka ba niyan pabalik-balik, kagaya ng trending ang mga old photos niya na meron siyang selfie kay VP Sara, kay PRRD, at ngayon nangunguna ka sa pagpipin down sa mga Duterte. Tama. Saka Congressman Case, bulto-bulto yung ini-issue sa'yo. Nakita mo naman, nakapakete pa sa tipat. Diba? Bulto-bulto yan. Mano ba naman bilang isang senador, sa halip na magsayang kayo ng Baka supplier na siya, Sir Marlon. Hindi natin alam. Kung kaya't bulto-bulto na ang mga droga na nasamsam sa kanyang sasakyan, ano? Sa tingin nyo, kaya nandyan sa Sorsogon para mag-supply. oras, magsayang kayo ng resources ng gobyerno na para lang pang ilang hearings na yan doon sa extrajudicial killings, bakit hindi nyo tanungin yung Philippine National Police at ang DILG kung ano na bang follow-up operations patungkol naman doon sa tuneto niladang shabs din na nakuha sa Batangas. Diba?
ano na, wala nang nahinto na. At pagkakaalam natin hanggang ngayon, hindi pa po na ibiyahe sa Batangas Provincial Jail yung si Kuya Driver. Nakaano pa rin. Nasa ano pa lang siya, nasa Alitagtag Police Station pa lang yata ang alam. Malamang meron din special treatment. Malamang. Pagka ganon. Malamang. Hindi. At ito yung di ba? Yung masyado kayong concern sa human rights. Pero sa human rights, Yan naman. binabasura nyo, binabaliwan. Napilit pinaglalaban ng PRRD, Marlon. Correct. Na hindi nila nagigets bakit. Pero yung human rights na kanilang niyayakap, yung human rights nung kriminal, nung nakakulong na pinalaya, yung merong self-confess na drug lord, ay, sorry sa word. Di ba yung mga ganon? Pero yun ang niyayakap nila. Yun na lang mga makakaliwa na binigyan nila ng priority nung pumunta ang isang PRRD sa Congress. Sila ang nandun sa may gate para makapag-express ng kanilang rally, Marlon. Pero tayo naman na supporters ni PRRD ay nandun sa medyo malayo-layong lugar. Di ba? Masyado sila metikuloso sa Akala mo talaga, sino mga kung kumikilala ng karapatang pantao Asa na ho yung kinilala nyo ba yung karapatang pantao ng mga PNP officials na pinag-resign ng isang Ben Arabalos, ng isang dating PNP chief na Corda, di ba, na pinag-resign nyo dahil ilan daw sa kanila ay sangkot at nagbibigay proteksyon sa sindikato ng ipinagbabawal na jeep. Ano na hong update doon? Puro na lang kayo puro na lang kayo pa-press release. Pero yung update na yung mga following, alam mo yun, mga follow-up story na tungkol dyan, wala na ako kayo nilalabas. Hindi nyo na. At asan yung karapatan naman ng pamilya ng mga opisyal na to, ng mga PNP officials na to, na niyurakan nyo at sinira nyo. At yung ginagawa nyo bang pagdinig sa extrajudicial killings, kala nyo, nakakakuha kayo ng simpatya sa pulis at militar? Hindi po. Lalo lamang binabaon ni Marcos Jr. ang sarili niya upang lalong magalit sa kanya ang kapulisan at ang kasundaluhan. Ang agang nabulok ng mamang. Ang aga, bulok na bulok. Bulok na. Yung bulok ka na, tapos na-refresh ka dahil binihisan ka ng bagong imahe ng mga tumulong sa'yo nung kampanya, pero nung nakaupo ka, hindi mo talaga matatago, Marlon, kung ano yung maalingasaw, no? Correct. Kasi ibig sabihin, bulok ka sa loob. Ito yung bulok na dahil sa kagagawa ng tatay niyang diktador, ginawa niya pa lalong bulok. Dahil sa kagagawa naman niya, sa issue naman ng pagpupulburo. Mas malala ang anak. Mas malala ang anak, di ba? Ano kaya mga apo? Malamang. Di ba? Malamang. Kung diba? growing up, Alam kasi mo, yun lang din ang nakita nila, Marlon. Alam mo, Most likely, ito, ganun din kung sila. ako naman dun sa ako, katulad ng isang Sandro Marcos, na pagkagaling-galing, kung bakit mas mataas ang dollar kaysa sa peso. Ako mismo magpapa-hair follicle. Oo. Ako mismo, di ba? At ako na bilang anak, tatayuan ko ang magulang ko. Sasabihin ko, hindi shab-shab si Paps. Yung ganun, di ba? Hindi Kaya- pulburo ng tatay ko. Oo, kaya At ako magpapatunay. Eto, ako na. Para sa tatay. Papa, Oo. di ba? Hindi, bakit Okay. siya? Buhok ng tatay niya. Hindi, pati siya. Silang dalawa. pamilya na. Oo, Pati pamilya niya. ang ina mo. Di ba? Pati ang ina mo, Sandro, di ba? Bakit Diba? natin na-call ang attention ng anak? Dahil nagpakaanak ang isang BP Sara sa kanyang ama. Nung nagpunta ito, Galing mo, sinuportahan Pamela. ang Tama. tatay niya sa sa Tama. Congress. Tama. No? Nagpakaanak. Hindi siya nagpaka-VP. Nagpakaanak siya. Naging anak siya. Correct. Di ba? Kaya, And Ewan ko ba? gaano ka totoo? Na mukhang doon sa kampo ng sa kampo ni Tambi at sa kampo ni Sandro, may nagsisikuhan na. Dahil gusto nila malaglag na bilang speaker si Tambi. Tapos ang gusto nila maging speaker di syempre itong si Boy Dalar. gano'n naman, munggago ba tayo at munggaga ba tayo Oh. para hindi malaman what is the left pocket from the right Right pocket, pocket. di ba? Hindi naman tayo eng-eng. Kagaya na lang ng pinuri natin ng isang senator ba to? Mhm. Dahil sa pagtugon nito doon sa tulong Maagap na niya. pagtugon. Pero may Kusang loob. yes. Pero may nakita kasi tayong video na sila ni Sen Bato, si Sen Bato, si Sen Bongo at si Senator Ano take mo? Robin Padilla na sumasayaw. Ang take ko is Brother Louie. yung brother Louie. Ang take ko kasi doon, Marlon, we are faced with serious problems sa country na to. Lagi itong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Pahiram lang, Atty. Vic, nung sasabihin mo. Nung sinasabi mo, lagi niyang sinasabi na we are faced with so many serious problems in the country. And the people are already taking the problems seriously. Dahil apektado na tayo, Marlon. 5,500 flood controls and all. Hindi ho ito masusolusyonan ng pasayaw-sayaw. At hindi nyo ho kailangang ibenta ang sarili nyo na kayo ay entertainer. Di ba? Sana po sa mga nag-handle or mga media handlers or comms or strategists ng mga tatakbo ngayon, hindi ho natin dapat gawin or maging option ang entertainment part para maging mabenta ang isang aspirant. Hindi ho pagsayaw, hindi ho pagkanta, hindi ho anything na comedic ang dating. So madaling Marlon. sabi pa,
itaas ho natin Ang yung antas at kalidad. at kalidad ng pangangampanya. Oo. Parang parang napunta ako ng saan sa Cebu. Anong Oh, nakaon? nakita ako ron sa tarpaulin ni Lito Lapid. Ingat po sa biyahe, Ano yun? di ba? Diba? Senador ka, ingat po sa biyahe. Yun ang mensahe mo. Talaga, Yung mga nagsasayaw, mas i-highlight po sa isang maikling video na ako po ay nakapagpasa ng ganitong batas. Mas susumikapin po nating maggawa pa ng maraming batas para naman ho sa ganito at ganyan. Yung ganun, Marlon. gawin nilang pagkakataon na may latag nila yung plataforma ng gobyerno nila. Yung magagawa pa nila para sa bayan, para sa bansa. At I don't know, hindi rin sa akin yung mga ganyang gimmick. Naku, malamang hindi ka... Umababa yung antas. Hindi, di ba? Itaso natin yung level Sinasabi din nga natin, ng Marlon, na propaganda. sa mga Juan de la Cruz, i-upgrade naman ho natin ang ating pamumuhay by also choosing the right people na alam natin tutulungan tayong iangat sa pamumuhay na gusto natin. Kasi alam nyo bakit, mga katetay, kaya po? Dahil sa pagbubudots, dahil lamang sa kasikatan, popularity ng isang kandidato, nawawala na ang integridad ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Nagiging ano Dapat na, there's wala na entertainment. nagiging clown na nga, circus, ang dami nang Circus na nagsasabi. Marlon eh. Ibalik ko natin yung integridad at yung glory days natin ang seri. So, Tama. we'll bring back the glory days of We Seri. need the likes of Magsaysay ng mga panahon na yun, di ba? Correct. The likes of Miriam Defensor, Correct. di ba, Marlon? Correct. Lagi kong sinasabi yung tagal ko nag-focus sa Senate, pinabot ko may mga magagaling na senador. Ngayon puro, ewan ko, mahirap na lang, puro ampaw. Wala. At, sorry sa term, puro basura, puro garbage. So sinabi ko rin to, At ayun na nga no, mga kababayan, narinig natin sina Sir Marlon at Miss Pam dito sa balitang ito, no? Na totoo nga naman na kanilang winiwika na puro ampaw, puro mga basura na lamang ang mga nauupo ngayon, lalo na't nakikita naman natin kung paano mag-underperform. Hindi lang ang bangag na administrasyon, kundi pati ang mga nasa House of Representatives. Na ngayon dumako naman tayo mga kababayan dito sa video na ito na kung saan inapahanga ni PRRD si Congressman Acop sa kanyang winika laban sa mga Addictus Benedictus. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Can I be given a little para ma-portray ko talaga ang totoong istorya. Oh, here is a mother. Magpunta ng abroad. Hindi na talaga natin alam. Sometimes they rape, abuse. Yung iba, magreklamo. Yung iba, maghanap na lang trabaho but they will endure the brutality sa nangyari sa kanila. Why? Because kailangan nila to send the money. Otherwise, yung gago na walang trabaho, magsige lang inom, ang mga bata walang pagkain, walang eskwela. Kaya ako mainit dyan. Kung ito sila na pulis, nag-aral ito ng academy ng 2 years. Of what purpose would have been or it would be kung walang natutunan ito sa basic criminal law, criminal procedure. Ako doon sa amin, ako ang natuturo mismo eh. And not because of the money now, but because I want to share my knowledge with the police so that we can have a better police force. No, sir, gidaginot ko yan. Anong taginot sa Tagalog? Unfortunately, Mr. Kasi President, kailangan ko ng pera. unfortunately, Mr. President, some did not learn maybe from your teachings. That's why, We have the terms kalawag. opo, Money, sir. Basta dyan sa police nagkaletse-letse, it's always money. Or, dalawa yan, sir. May pangalawang asawa yung mga gago o may sugalan dyan. Ano. Pero whichever, yung first na dalawang asawa, hindi masyado ko ang magdikdik niya kaya marami tayong may kasalanan ng ano. Maybe the chairman can explain to us what that means to a layman's term. marami pong, Easy to kill a person. I know, Sinasabi ko yan sir, yung mga kidnapping with some, hindi sinasauli, pinapatay na lang. Yung mayor ako, hard talaga ako yan. So, talagang hard as hard.
Oh, Yung so, rape mo, patayin mo. sinasabi po niyo ba sa amin ngayon, Mr. President, na you discarded the presumption of innocence of each and every individual? Yun po ba ang gusto niyong sabihin sa amin ngayon? I am not ready to answer or to give you an accurate answer of that. Depende na yan sa konsensya ko. Kasi yung sa mga pulis na kaharap ko. Kasi alam naman ng mga pulis doon na pag sinungaling sila or hihilain nila yung inosenteng tao. Alam ng pulis nila, bugbugin ko talaga sila. Nagbubugbog talaga ako ng pulis sa Davao. Pagka-abusado na pulis, talagang pag inabutan kita sa istasyon. Sigurado yan. So, Kaya, disiplinado ang pulis ko. would it also mean, Mr. President, that sometimes you have discarded the presumption of innocence, then you would also have discarded sometimes the principle of due process? Would that be correct? Yung process, yes, maybe. Pero yung sabi, innocent, sir. Huwag nandyan yung babae. Alam mo karamihan dyan, minsan. Usually, nandyan yung babae. Magsumbong dyan sa opisina ko. May pasa dito, may bugol dito, black eye dito. So, bakit? Binugbog ako. Sino bumugbog sa iyo? Pulis dyan sa Talumo. Sino? Di, sabi ko yung Bongo, yung senator, tawagin mo. O pagdating doon sa opisina, tawagin ko yung asawa. O manood ka. Saan ka unang sinipa? Dito. O di, sipain ko. Saan sunod? Sinuntok ako dito. Suntukin ko. Tapos sunod saan? Sipa ulit dito. Sabihin ko, pag inulit mo yan, papatayin kita. Hindi na kita papalusutin. Thank you, Mr. President. The last issue, kasi doon po ako nag-worry. Yung pong state Ganyan ang tunay na leader, may malasakit, no? Natama lamang ang ginawa ni Tatay Digong sa mga pulpul na kapulisan dyan sa lugar ng Davao nang magtanda. Anong gusto nilang mangyari na ang mga inosenteng mamamayan na lang lagi ang naaapi? Ngunit tong mga gumagawa ng karahasan, kahit na nasa serbisyo, nakakatakas, hindi maaari yon sa kamay ni PRRD. Kaya napakaswerte ng mga taga-Davaoenyo statement po ninyo na sinasabihan nyo yung mga pulis na pag hindi lumaban, i-encourage nyo na lumaban. Would that be correct? Yung pagkaintindi ko po ron. Yes, sir. Kung may hold up at pumupurma ng lumaban, palabanin mo para matapos na ang problema natin. Pero yung nakasurrender na, sir, tinapon na yung baril sa... Alam nila, hindi yan. Paano po, Mr. President, magkakaroon ng depensa na self-defense yung taong nag-i-encourage na lumaban yung isang tao? Well, it could be a question of patas na yan, sir. Yes, I agree, Mr. President. That's why there are three elements of self-defense. That as a defense for you to be acquitted of that crime. That is for the fiscal to decide, not the states. Wala na yan dyan sa police, sir. There's a remove na kung meron lang. Pero po, lumalaki yung tsansa na sila po ay madali. Pag Again, ganun. sir? Ibig sabihin, mas malaki yung tsansa na sila ay makonvict simply because hindi natupad yung isa sa elements ng self-defense, which is lack of sufficient provocation. Pag nalaman ko, sir, na nagtatrabaho ang pulis, yung tama lang. Magtanong ka sa Davao, lahat ng Davao, pulis. Pag na-charge mo ang pulis, sa trabaho lang, suportado ko yan. Ako ang alam ng lahat. Ako ang nagbabayad ng abogado. Habang suspendido siya, he receives a commensurate salary doon sa sweldo niya. At tinutulungan ko. If it is in the fulfillment of duty. Pero kung abusado na pulis, sir, magkaka-enkwentro talaga tayo. Yan ang sabi ko sa kanila, iwasan mo kasi hindi ko pati talaga pagpapalusutin. At marami akong nabugbog na pulis. Hindi na ngayon, sir, matanda na ako. Noong mayor pa ako, yung batuta nila mismo yun, gamitin ko batuta sa kanila, kahit ang batuta nila. Kaya pag nagdatin ako, may kasalanan yung gagong yan, tinatapon nila yung batuta kasi alam ko gamitin ko sa kanila. That's the only way to, hindi mo makiusap ang pulis. Hoy, pulis, alam mo, may batas. Hindi kayo dupapit ng ganun, ha? Huwag kayong pumasok kasi bawal yan. Professor ako na academy. Itong mga to, katagal ko ang fiscal year. Fiscal ako for 9 years. Alam ko yung asta ng lahat.
Yung hold-upper, yung pulis, yung gagong pulis, yung mabait na pulis. Yung Mm. mababait na pulis na papasubo, suportado ko rin sila. Talagang to the hilt. Pero pag ikaw ay gago, ay na, mag-enkwentro tayo. Pero sa criminal, sir, talagang mainit ako, lalo na sa druga. Noong presidente ako, time and again, I have shown to the public how cruel, how brutal, how brutal I was in dealing with drugs. Kasi si sir, ang druga kasi, ang target niyan, ang mga anak na. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong logic no, ni Tatay Digong sa kanyang kampanya laban sa droga. Na ngayon ay ating pakinggan naman itong bali-balita no, na idedemanda ni PRRD si Trillanes nang dahil sa peking bank account na kanyang isinumite sa harap ng Quadcom. Noong huli po tayo nag-usap dito sa studio nitong Martes, yung pagsipot po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom at natuloy na ngayon. Sila rin po pala ang nag-adjust. So maganda naman po yun, nagkausap sila. Ngayon naman po, si VP Sara naman ang issue ulit. Bakit nga po ba siya, tingin ninyo nagmamatigas po ba ang tamang salita doon sa hindi pagsipot muli sa pagdinig ng Kamara ni VP Sara? Hindi ba sabi naman ni VP Sara, pupunta siya pag she feels like quarreling. Kasi ina-appeal siya pag nandun siya, kaya ayaw niya na pumunta eh. But willing naman siya. From the very beginning, nagpresenta siya at sinabi niya, binibigay ko na sa inyong lahat yan, bahala na kayo kung anong gusto niyo gawin sa budget ko. Ayun. Sabi ko- Sige po. Well, she's giving it to the discretion of the entire session ng Congress. Bahala na sila. Okay. Si Pangulong Duterte po ba ay nasa likod ninyo? Oo. Nakikinig po ba siya sa ating interview o yan po parang ano lang po yan, litrato? Parang nakatayo po siya dyan sa likod ninyo. Pinisilip siya, taon-taon, nakasilip siya sa akin. Siya po ang inyong taga-bantay ng Christmas tree. Okay. So, sapat na ba yung sulat na ipapadala po niya, tingin po ninyo para ipaliwanag sa wakas itong matagal na pong hinihingi sa kanya na liquidation o paggasta ng pondo ng kanilang opisina? Ni VP Sara, hindi ba, Opo. bigyan siya ng, hindi ba she presented already the budget, itemized. So ano naman ang problema kasi, tinatanong siya doon sa, wala naman sa agenda. Tinatanong siya doon sa paksain na napag-usapan na at nagdesisyon na sila. At pinipilit nila yung questionability na galing sa COA. Pero hindi naman final yun. Pero na nga ako mga nabasa na ilinero siya ng COA pero hindi naman lumalabas sa mga dyaryo at sa mga balita. Okay, so pero magpapadala pa rin po siya ng accounting, sabi po niya, sa pamamagitan ng isang sulat. Ito po ba idadaan po sa inyo o diretso na po niya itong ibibigay? Is she under a legal advice or she doesn't feel that she needs it? Hindi naman ako abogado ni Inday Sara. Saka abogado naman yan. Pareho lang kanyang ama. Kaya palagay ko kahit walang abogado, alam niya ginagawa niya. Okay. Sa umano naman po ng mga bank accounts, nakita ko po naroon kayo sa Quadcom nung ipinipresenta po ito ni dating Senador Trillanes. Ito pong mga bank accounts ng mga Duterte na laman daw ay drug money, mga dividendo, ayon kay dating Senador Trillanes. Ano po ang inyong reaksyon? Well, kagabi during my TikTok, in the middle of my TikTok, the President called me up. At sabi ko sa kanya, Mr. President, naka-live ako, TikTok and Facebook. Okay lang. Sabi ko, ba't kayo tumawag? Sapagkat sabi niya, kailangan turuan na ng leksyon niya si Trillanes sa mga paninirang ginagawa niya sa pamilya namin na walang katotohanan. Kaya magdidemanda ako at ikaw ang gusto kong abogado ko. Yun. So meron pala kayong bagong kaso na inihahanda. Ano po ang basehan dito po sa kanyang mga ipinresenta? Were these misrepresented? Ano po ang basis? Ano po ang kaso? Hirang puri po yan kasi yung sinasabi niya ron, na drug lord daw si Kongresista Pulo. At yung daw mga pera nila sa bangko ay puro galing sa drug money. Puro galing sa drug. Ay, di paninira yan. Okay. Alam po niyo yung mga sinasabi niyang accounts, matagal niya nang inilabas yan at napatunayan na yan, 2016 pa, matatanda mo, sa BPI, lumabas na yan. At nung sinasabi na mayroong 210 million pesos sa bangko si Presidente Duterte, nung lumabas ang certification, kung magkano ang deposito niya, 16,000 pesos. And at the same time, the former president, mayor then, and candidate gave me a special power of attorney requesting the Bank of PI to issue a certification that at the inception of his bank account and up to that time that I asked for a certification, na it can certify that at nowhere, at no time, from the start of the deposit up to the present time, when I asked for the certification, there was no 210 million pesos in the bank. At yun na po, ang certification nga, lalabing 6,000 at walang ganung pera.
ang presidente. So ito rin po ba, Attorney Panelo, ang pinag-uusapan natin ngayong mga numero na ipinresenta ni Senador Trillanes? Ito po sinasabi ninyong naresolba na noong 2015-16. Tugtugin na yan, alam po ninyo, ang ginagawa niyang tao yan ay talagang propaganda lang. Kasi hindi ba siya na nagsabi, nag-file siya, kung saan siya nag-file, puro na-dismiss. Kung madali sabi, nagpo-propaganda siya. At ginamit niya ang Quadcom, hindi natin malaman kung sino nag-imbita sa kanya doon. But he was able to use Quadcom to besmirch again the reputation of the former president and the Duterte family. So you're saying that your main defense and about to prove is that wala ang mga halagang yan sa mga account na kanya pong sinabi at ipinresenta. Hindi lang sa wala. Kung hindi totoo na kung anumang pera nandyan, ay Correct. Gawa-gawa lang yan ni Trillanes, no? Na ang mismong vice presidente pa nga ang nag-double check kung totoo itong mga serial number ng mga bank accounts, no? Kung may kaugnayan nga talaga sa mga Duterte, ngunit wika ng bangko, hindi nila pagmamay-ari iyon. Kung kaya ang katanungan dun saan kaya pinulot, no? Ni Trillanes itong peking impormasyon na ito para siraan ng mga Duterte. Napakakapal naman ng kanyang pagmumukha. ay hindi galing sa drug money. Hindi rin totoo na drug lord si Kongresista Kulong. Hindi, walang katotohanan lahat ng kanyang Ayun, okay. So kumbaga, ipapatunayan po ninyo yung source ay hindi po galing sa illegal. Okay, malinaw naman po yun. So we look forward to this new case at panibagong talastasan. Maraming salamat, former Chief Presidential Legal Counsel. Merry Christmas po. Paskong Pasko na dyan sa inyo. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.